Sa kasalukuyang nangyayaring kaguluhan, marami ang mga nagkakaroon ng anxiety, marami ang hindi nakakatulog. Meron akong sasabihin sa inyo very encouraging, and I think kailangan dito tayo mag-focus po para mawala yung ating mga agam-agam. Ito po yung paalala sa atin, and saan yan matatagpuan? Sa number one source na dapat talaga nating manual sa buhay po natin. So, from the Holy Scripture po, sinasabi doon na dapat hindi tayo mangamba kung ano man po yung nangyayari dito sa paligid natin, kung ano man nangyayari sa mundo. First of all, kung kabisado natin ang Word of God, malalaman po natin na itong mga ito ay birth pangs po ito, nasa tinatawag tayong end times na po tayo. Talagang may mga expected na mga kaguluhan. But the other encouraging thing, more than yung birth pangs, ang mas nakaka-encourage po yung nasa Philippians 3 verse 20. Kung gusto nyong kumpletuhin, 3:20 to 21. Ang sinasabi po doon ay, dapat hindi talaga tayo mangangamba kasi yung ating citizenship, mga kapatid, hindi naman po dito sa lupa. So, ang ating citizenship, mga kapatid, ay sa langit po, So, our citizenship is in heaven, mga kapatid, kung saan naandoon ang ating Panginoong Jesus po, kung saan someday, itong mga ating katawan ay matatransform na po, So, yun po yung nakaka-encourage doon. Kaya nga po, kung talagang tayo ay kabisado natin ng Word of God, hindi talaga tayo naapektuhan ng mga kaganapan sa mundo, kahit pag-aano ka-disturbing. It is true, I'm not denying na very disturbing talaga yung nangyayari sa mundo, sa politika, sa mga wars, even yung climate change, yung mga ganun po, napakaraming mga kaganapan sa mundo, mga earthquakes, mga famine. Ang mas mahalaga po, babaguhin po natin yung ating focus, mga kapatid. Napaka-powerful talaga ng mind, Kasi the mind is the battleground. Yan din po kasi talaga yung inaatake at pinipilit agawin ng kaaway sa atin. Yung focus po natin, kung saan natin itutuon, ibabaling yung ating pansin. Right? Because what you always think about, yun po talaga yung nagiging reality sa inyong buhay. If we are not aware of the Word of God, yung sinasabi sa atin ng Panginoon na talagang ang focus natin dapat hindi nandito. Dapat yung ating atensyon po, mga kapatid, ay dun sa long term. Kasi itong buhay na ito, kapatid, ganyan lang siya. It's gonna be over in isang iglap. So, bakit masyado tayong nagpapa-apekto sa mga kaganapan sa buhay na ito at hindi natin pinaghahandaan yung mas mahabang panahon ng eternity? So, the Lord is reminding us, your citizenship is not here, kapatid. Your citizenship is in heaven. So, ngayon, ang tanong, yun ba ipinaghahandaan mo? Nag-i-invest ka na ba dun sa eternity? First of all, the most important question is, alam mo na ba kung saan ka pupunta pag natapos ang buhay na to? Dalawa lang naman po ang pwedeng puntahan. Nakakasigurado na po ba tayo kung saan tayo pupunta? Hindi ko ito sinasabi ng may pagmamalaki, pagmamagaling, kasi sa totoo lang po, wala po rin sa akin ang solusyon. Nasa isa lamang po ang solusyon kung paano tayo mapupunta, makakasama natin ang Panginoon, and that is only through the Lord Jesus. Sinabi po yan ng Lord sa kanyang mga salita, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.